Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers at subscribers dito po sa YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At bago po tayo magsimula sa ating napaka-seryosong legal lecture ngayong araw na to, gusto ko munang kayo po ay tanungin kung sino sa inyo ang mahilig sa mga chichirya. No, sino sa inyo ang paborito itong piatos, yung cheese curls, no, yung sour cream o yung Roadhouse barbecue. At sino ang mahilig sa inyo na kumain dito kay Mary Grace, no? Masarap ang insimada diyan. Ito po ay isang coffee shop diyan sa Podium, sa Robinson's Galleria, meron din diyan sa Mega Mall. Ngayon, dito po sa ating pag-uusapan, no, ay mukhang may panibagong flavor na lumalabas, no? Ito pong si Mary Grace Piatos. Kinumbine yung Mary Grace Coffee Shop o restaurant dito sa Piatos na chichirya na produkto na isang napakalaking kumpanya. Pero dito sa flavor na to, pero yung flavor nga na ito ay parang lasang 70,000 worth ng gamot. Itong Mary Grace Piatos. So, kung inaakala po ninyo na sa probinsya lang nagkakaroon ng tinatawag na ghost projects, nagkakamali po kayo. Dito sa atin, no? Dito sa Metro Manila ay may panibagong imbensyon ng bureaucracia. Ito yung mga ghost citizens. Isipin po ninyo, pumirma ka sa resibo para kumuha ng milyong-milyong confidential funds, no, ng Office of the Vice President. Pero nung hinahanap na ng Philippine Statistics Authority o yung PSA, ang lumalabas na rehistro mo, zero, butata, wala ka sa listahan, no? Yung mga pangalan na out of this world na Mary Grace Piatos, meron pang meron pa akong narinig kanina na ang dilim, no? Meron ding pikit, no? Pag nakapikit ka, syempre ang dilim niyan. Tapos may harina pa na nabanggit o nabasa do sa listahan ng mga tumanggap ng confidential funds. So, yun nga, may kasama siyang mga katropang ang pangalan ay si Andilim, na tila nagdilim ang paningin sa pera. Si Pikit, na literal na pumikit habang pumipirma. Si Harina, na pampalapot daw ng sabaw ng korupsyon. At ito meron pa isa, si Bisaya, no, na ginawang pangalan ng buong region ng Visayas, no. Hindi mo malaman tuloy kung matutuwa, matatawa ka o mabibwisit, no, dito sa ginawang pamamaraan kung paano kinulimbat, no. Kung totoo man, kung may katotohanan ang mga aligasyon, no, talagang maiinis ka bilang isang concerned citizen. No, parang ginawang katatawanan yung pagkuha ng pera. Okay? So, nakakatawa man pakinggan sa mga meme sa Facebook at sa TikTok. Ang usaping ito ay hindi lang po basta katatawanan. Ito po ay isang malalim, madilim o napakaseryosong banta sa ating saligang batas at siyempre sa kabanang bayan. No? Kaya ngayon pong araw na to sa ating talakayan, no, hihimayin natin ang legal frameworks, no, yung mga statutory violations at yung jurisprudence na bumabalot sa issue ng OVP confidential funds at kung paano ito nagiging dagger in the heart sa pagdepensa ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Pero bago yan, siyempre katulad ng mga nakaraang vlog natin, ipapaliwanag po natin yung mga pundasyon dito sa kaso na to. Ano ba to? Ano ba tong confidential funds na to? Ang Vice Presidente ba ay talaga bang dapat merong confidential funds? Nung mga nakaraang administrasyon katulad ni Jejo Marbinay na naglingkod bilang vice ni Noynoy, wala naman yan. Si Leni Robredo, lalo na, no? Kung magkaroon man yan, hindi kinupit o hindi ginasta ng bara-bara, no? Kumbaga, napunta talaga sa dapat puntahan kung meron mang nabigay na confidential funds. So, bago natin bitayin sa batas si Mary Grace Piatos, itong si Andilim, no, si Harina at si Bisaya,
no? Ang akala ko tuloy si Amay Bisaya nabuhay. No, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, no? Napunta pa dito sa listahan si Bisaya. So, alamin natin kung ano ba ang Confidential Intelligence Fund o itong tinatawag na CIF. No? So, alam niyo po yung pagkakaroon ng intelligence funds, no, ng isang ahensya ng gobyerno o ng Office of the Vice President. Yan po ay ibinigay, no, ng naaayon sa batas. Yan po ay ito po ay pondong inilaan para sa surveillance activities ng mga civilian agencies na may kaugnayan sa information gathering at national security. So marami pong mga maling akala dito sa pagdating sa confidential funds, yung mga common myth, no? At yung iba ang akala pag sinabing confidential funds, yung pangalan ng isang pondo, ibig sabihin no read, no write, no audit na, no? So kaya nga daw tinawag na confidential funds mayroong pribilehiyo na hindi na yan dapat pinag-uusapan kasi nga confidential, no? May confidential privilege ang humahawak ng pondo. Ito po yung dapat nating tandaan pagdating po sa confidential funds. Ang salita pong confidential funds ay tumutukoy po yan sa seguridad ng isang operasyon. Hindi yan sa kawalan ng accountability. So ulitin ko, ang confidential po ay tumutukoy sa security ng operation, hindi sa kawalan ng accountability. Kahit confidential fund yan, obligado pa rin magsumiti ng acknowledgement receipts sa Commission on Audit, no, sa ilalim ng isang sealed envelope. At hindi porket tinawag mo confidential funds hindi mo na pwedeng bulatlatin o usisain, imbestigahan ng Commission on Audit saan napunta yung pera, at hindi mo din pwedeng ikatwir na confidential nga no? Kaya hindi mo dapat usisain na kami lang ang dapat nakakaalam niyan. Okay? So, tingnan natin, no, yung mga ganyang pangangatiwiran baluktot dyan. So, tingnan natin kung ano yung mga nilabag na batas, no, yung mga statutory violations, no. Ngayon, ganito yan. Kapag ang isang pampublikong opisyal ay nagsumiti ng resibo na may pangalan ng taong hindi naman umiiral, no, o kaya pangalan ng tao na non-existing naman talaga, fictitious person, anong mga batas ang direktang nasasagasaan? Mag-submit ka ng pangalan, no, sa Commission on Audit, no, upang i-liquidate yung perang kinuha mo sa kaban ng bayan. Pero yung mga pinaglalagay mong recipients o beneficiaries ng pondo na yan ay hindi naman pala nag-i-exist, hindi nakarehistro, wala sa listahan ng Philippine Statistics Office, no? So ano ang violation? Article 17 ng Revised Penal Code, falsification by public officer. So may parusang, may kaukulang kaparusahan dyan, no? Na kung sino mang opisyal ang gagamit ng kanyang posisyon upang magsinungaling sa mga opisyal na dokumento ay may kakaharaping legal na obligasyon. At kapag napatunayan na talaga namang nagkaroon ng mga falsification, ay mananagot yan. Pero bago siyempre managot yan, magkakaroon ng due process, no? Application of the due process of law doctrine. So, dapat makita kung ano-ano ba yung mga elemento na nakakasakop dito upang makonvict yung tao na talagang siya ay nagkasala. Okay, so yung nagkasala dito ay dapat isang pampublikong opisyal o empleyado. At dapat mapatunayan na nag-aakusa na inabuso niya ang kanyang opisyal na posisyon. So, dito, dapat malaman o makita natin na gumawa siya ng peking dokumento o naglagay siya ng mga fictitious names o untruthful statements sa isang deklarasyon. O katulad yan, gumawa siya ng peking dokumento, may resibo, yung pala wala namang peke pala yung resibo, no? At naglagay siya sa resibo ng isang pangalan na hindi naman pala nag-i-exist yung tao na yun, katulad ng kung totoo man na hindi nakaristo si Mary Grace Piatos, no? So tapos naglagay na may project, no? May surveillance, nagsisinungaling siya doon. So, yun yung tinatawag na untruthful statement sa isang deklarasyon.
So, dito, pinag-usapan yung acknowledgement receipt na isinumite nila sa Commission on Audit, no? Yung acknowledgement receipt na yan ay isang pong public document na yan. Yung paglalagay ng pangalang Mary Grace Piatos or yung Andilim, kasi nakapikit, bilang siya yung nakatanggap ng pondo ay direktang pagpapatunay po ng isang kaganapan na hindi naman totoong nangyari. Bilib ako dito sa nag-prepare nito dahil yung acknowledgement receipts no, taka yung mga supporting papers. Biruin mong napaka-creative ng mind niya. Pumikit si Andy Lim, no, habang naghahalo ng harina, no, sa Bisaya region. Okay, so pangalawang na-violate dito yung malversation of public funds. Sa Revised Penal Code ulit, Article 217. Kapag ang isang legal custodian ng public funds ay hiningan ng paliwanag ng Commission on Audit kung saan napunta ang pondong ipinagkatiwala sa kanya ng taong bayan at hindi niya malinaw na naipaliwanag, wala siyang mga legal supporting documents kung paano niya ginastos ang pera ng bayan at after a demand coming from the Commission on Audit ay magkakaroon po dito ng presumption na yung pondo ng bayan ay ginamit niya para sa kanyang pansariling kapakanan. So, yun po ang magiging legal presumption dito na inimbak niya, kinuha niya, kinulimbad niya, o ginamit niya ang pera ng bayan para sa kanyang sariling kapakinabangan. Sa madaling salita, yung pagbibigay po ng mga peking resibo, mga peking pangalan sa Commission on Audit ay katumbas po ng pagnanakaw o yung tinatawag na malversation of public funds. So medyo may kabigatan to at nandiyan pa din yung violation ng Republic Act 3019 o yung madalas nating ipaliwanag dito na Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no? At palagay ko alam na ninyo to sapagkat ilang ulit na nating ipinaliwanag to sa ating mga previous vlogs. So, alam niyo po nung una, pwedeng ipagtanggol ng kampo ng Office of the Vice President na, nagkakamali lang po ang mga nag-aakusa sa amin, no? At typo error lang yan, no? Mayroon lang typographical error sa pagsusulat ng mga Mary Grace Piatos, ng harina, ngayon naman ay ang dilim, nitong si Pikit, nitong si Bisaya, nitong si Cheeskers, yung mga something like that, no? At ngayon, may hirapan kayo ngayon na sabihin nga nagkamali lang, nagkaroon ng typo, error, yung clerk na misspell lang yung mga pangalan na yan. Ngayon, may hirapan dahil nung maglabas ng opisyal na certification ang Philippine Statistics Authority na lumalabas na walang record ng birth, ng birth, no, ng marriage o death certificate, no, si particularly nadidiin dito yung pangalan ni Mary Grace Piatos dahil walang birth certificate, walang marriage certificate, walang death certificate, no, at dito talagang tumumba yung depensang typographical error to at wala pa sa lumalabas, parang wala pa sa kasaysayan ng Pilipinas na may nakarehistrong ganitong pangalan sa Philippine Statistics Authority. So, walang pagkakamali ng pagtatype na parang lumalabas nagtatahi-tahi ng kwento kung sino man yung nagdidepensa sa Office of the Vice President ng mga empleyado. So, yung paulit-ulit, yung systematikong pag-ulit ng mga ganitong klaseng pangalan, si Pikit, si Harina, si Andilim, si Piatos, ito po ay nagpapakita ng tinatawag na yung pattern of fabrication. Baka tiilong pa, may nakakaalala siguro. Okay, so dito din nagkakaroon ng pagpapatibay ng ground ng betrayal of public trust. So alam niyo po kasi ang impeachment ay hindi lang po simpleng trial, no, tungkol sa kulong. Ito po ay isang sui generis. Napaka-unique niya na proseso, no, napaka-unique niya na proceedings, no, para alisin sa pwesto ang isang opisyal na nawalan na ng integridad at nawalan na ng respeto ang taong bayan dahil nga nagkaroon ng betrayal of public trust. Alam niyo po yung impeachment na yan, hindi lang po yan simpleng trial tungkol sa kulong.
Ito po ay isang sui generis. Isa pong napaka-unique na isang legal proceeding para alisin sa pwesto ang isang opisyal at wag ng pagbigyan na makapaglingkod pang muli sa ating pamahalaan dahil nawalan na ng integridad yung tao na yan no? Nagkaroon ng betrayal of public trust, kaya kailangan tanggalin na yan at wag na muling payagang makapaglingkod sa pamahalaan dahil kalokohan lang uli ang gagawin yan. At sa ilalim po ng ating saligang batas, no, yung betrayal of public trust, graft and corruption, yan po ay mga batayan, no, na ginagamit, no, laban sa isang impeachable public official. So kasi dito nagkaroon ng ano no, ng mga pang-aabusong maliwanag yung paghahain po ng mga resibo na ginagamit ng apelyido ng mga taong namayapa na, mga pangalang hindi naman nag-i-exist, no, pursuant to the records of the Philippine Statistics Office, mga pangalan ng mga chichirya, pangalan ng kung sino-sinong karakter na wala naman talagang existence dito sa ating bansa. No, yan po ay itinuturing ng marami sa ating lahat, no, bilang matinding kawalan ng paggalang sa audit process at sa mismong lehislatura. Okay, so kung dito sa proceedings na to, kung makakakuha po ng 2/3 votes, no, ibig sabihin out of the 24 existing senators, no, makakuha ng botong 16, no, ang impeachment court ay pwede makapag-decide na talagang i-convict yan si Vice President Sara Duterte. So kasi yung 16 votes, yan po ang ipinag-uutos ng ating saligang batas. Unless otherwise, magkaroon ng panibagong interpretasyon ng ating Korte Suprema. Ang alam ko may mga nagpetisyon na no, tungkol dito sa 2/3 votes. Kung isasama ba yung nagtatago, nakakulong, no? Ayan depende na po yan sa Korte Suprema kung ano po ang magiging interpretasyon dyan, no? So, yung removal from office nga ay magkakatotoo yan kapag nakuha yung 16 votes, no? At magkakaroon din po ng perpetual disqualification si Vice Presidente at hindi na muli makakapaglingkod sa ating gobyerno o sa ating pamahalaan. Habang buhay siya na bawal tumakbo sa kahit anong posisyon o maging ma-appoint sa kahit anong pwesto sa ating gobyerno, kahit gaano pa siya kalakas sa mga susunod na presidente, hindi na siya pwedeng pagbigyan na maupo sa kahit anumang posisyon, mapa-janitor, mapa-cabinet member o kung anumang pwesto yan. Wala na, hindi na siya bibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod dahil yung paglilingkod na ginawa niya noong nakaraan, kung totoo man ng mga bintang, ay hindi kaaya-aya para sa ating mga mamamayan. Okay? So pag natanggal yan, mawawala yung kanyang immunity from suit kung meron man. Pero wala naman siyang immunity actually at pwede na siyang kasuhan direkta ng Office of the Ombudsman para sa mga kasong plunder, no? At yung malversation of public funds at iba pang mga criminal law violations na nagawa ng ating Vice Presidente while she was still the Vice President kung matutuluyan ang pagkakatanggal sa kanya. At yun ang mga masaklap na pangyayari kung sakasakaling mapatunayan na lahat ng bintang laban sa kanya ay may katotohanan. Pero kung walang katotohanan ay libre siyang magpatuloy sa kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente at tumakbo bilang Pangulo sa 2028. At alam niyo po sa ating lipunan, kapag ang isang mahirap na mamamayan ay nakakalungkot man to, no? Kapag ang isang mahirap na mamamayan ay nagnakaw ng isang latang sardinas sa supermarket man yan o kaya sa sari-sari store dahil gutom na siya o kaya kailangan niyang pakainin ng kanyang mga anak, no? At nahuli siya na nagnakaw ng isang sardinas at nahuli nga, makukulong yan, no? Yun ang aabuti niya kapag nagnakaw siya. Magkano lang isang pirasong sardinas na gano'n? So, sa mga may hirap, meron tayong huwes, meron pulis, at may piringang hustisya. Pero kapag ang pondo ng bayan ay nawala sa pamamagitan ng mga pangalang Mary Grace Piatos, Andy Lim, si Pikit, si Harina, si Bisaya,
So, wag po nating hayaang sabihin ng kasaysayan na tayo ay pumikit din, 'di ba? So, hindi natin pwedeng gawing excuse na confidential kasi, no? Kaya wag na kayong magtanong. Kaya nga tinawag na confidential. Tanong pa kayo ng tanong. So, hindi pa pwede 'yon, 'di ba? Sapagkat ang perang pampubliko galing po yan sa pawis at buwis ng jeepney driver, ng tricycle driver, ng ating mga OFW, ng ating mga guro, kayong mga call center agents, yung mga nagtatrabaho sa pabrika, yung mga janitors, at ng lahat ng mga simpleng mamamayan. So, pera natin yan, no? Ang bawat pisong napupunta sa imaginary person na tulad nga nitong si Mary Grace Piatos, na bawat piso ay nananakaw sa tunay na pampublikong ospital, no? Sa mga libreng gamot, sa silid-aralan ng ating mga kababayan, no? Ng ating mga kabataan. So, wag po nating hayaan na si Mary Grace Piatos ay magamit, no, upang kulimbatin, no? At nakawin ang pera ng taong bayan. Kawawa naman yung ating mga kababayan na nagbabayad ng buwis, nagpapatulo ng pawis, at nagpapagod, no, upang magkaroon ng kahit paanong contribution, no, sa ating gobyerno pagkatapos na nakawin lamang ng isang opisyal nang walang habas, no. Alam niyo po yung pondo ng bayan na yan ay para po sa Pinoy. Hindi po yan para sa Piatos. Ang pondo ng bayan ay para sa Pinoy at hindi para sa Piatos. Sa impeachment man o sa korte ng kasaysayan, ang katotohanan ay parang langis sa tubig. Lulutang, no? Lulutang at lulutang yan. May mga pangalan man na gawa-gawa para pagtakpan ang pagnanakaw. Ang batas po ay hindi kailanman magiging bulag sa katotohanan. So, nandito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat sa inyong lahat at naway maging aral ito sa ating bilang mga tagapagtanggol ng batas at tagapagtanggol ating bayan. Pagod ka na ba sa